Ngayong araw ay magpapa-PMS ako ng aking sasakyan dahil 10,000 km na yung tinakbo. At lumabas na rin yung oil deterioration sign dito sa ating dashboard. Lumalabas kasi yan automatic sa ating mga dashboard every 5,000 km yung tinakbo ng ating mga sasakyan. Kaya kung mineral oil base lang ang gamit mong langis ay kailangan mo nang magpa-PMS every 5,000 km. Pero kung fully synthetic naman ang gamit mong langis, every 10,000 km ka magpapa-PMS. Kaya kailangan mo lang i-reset yung oil deterioration sign sa iyong dashboard. Ilalagay ko sa comment section yung link kung paano mag-reset ng oil deterioration sign sa mga sasakyan. First time ko nga palang magpa-PMS dito sa Petron kasi nga sarado yung Rapid. Doon ako nagpapa-PMS talaga. Tara, samahan nyo ako. Nakasalang na yung sasakyan ko dito sa lifter at inaantay na lang lumabig kasi hindi natin pwedeng pihitin agad yung tornilyo kapag mainit pa yung makina. Tapos ayan, binaklas na rin yung mga gulong niya para malinis yung preno. Siya nga pala, hindi yun kasama dun sa package nila. Bali, mag-a-add ka pa ng 600 pesos kapag gusto mo magpa-cleaning and adjust ng preno. Tapos wala nga rin pala silang brake cleaner spray kaya bumili pa ako dun sa labas, another 200 pesos. So hindi rin kasama yun sa package nila. Kung meron ang stock sa bahay yung brake cleaner spray, dalin mo na lang. Kung wala naman, bumili ka muna bago ka pumunta rito. Tapos ayan, binigay ko na sa mekaniko yung brake cleaner spray na binili ko sa labas. Siyempre, para malinis masyado yung aking preno, yung mga pads. Mamaya ipapakita ko pa sa inyo kung ano yung mga dapat nyong i-check sa mga sasakyan nyo kapag ka magpapa-PMS kayo, alright? Katulad nito, yung ating coolant. Meron kasi yan minimum level at saka max level. Dapat kapag bumaba na sa minimum level, kailangan na mag-top up. Ito naman yung kanilang air and water separator, no? Ayan, no? May pump siya. Tapos yan, may hose papunta dun sa ating makina. So ang idea niyan is para mailabas lahat ng dumi at langis dun sa iyong makina bago nila salinan ng bagong langis. Check nyo rin kung malibag na yung engine bay nyo, no? Pagka sobrang libag na, kailangan nyo nang magpa-engine wash, alright? Pa-adjust nyo na rin yung mga handbrake nyo kapag masyado nang mataas. Ayan, hindi na siya okay. Ito, pina-adjust ko, kaya lang kababa. Kaya goods na siya uli. Hindi ka na mahihirapan magtaas. 1,900 nga pala PMS dito, pero pag mayroon kang mga additional task na ipapagawa, additional bayad din yun. Tulad nito guys, kapag ganito kadumi, kaya pa sa pagpagyan. At syempre, baklasin ko na rin yung aking cabin filter or yung aking aircon filter dito kasi magrasa na yung kamay ng mekaniko. So ako na lang ang magbabaklas. Padali lang naman yan guys. Ayan, nandito na yan sa ating drawer. Ayan, oh. Diba? Malibag na rin. So kailangan natin yan linisin para maganda yung sirkulasyon ng hangin dito sa loob ng ating sasakyan. Malinis at malamig, alright? Pagka ganito kadumi, ayan, nakikita nyo, kaya pa sa pagpagyan. At syempre, habang nakataas yung sasakyan nyo, pagkakataon nyo na rin yan para masilip yung mga butas, alright? Ayan, tignan nyo rin yung ilalim nyo kung kailangan nyo na ba magpa-underwash para ma-maintain, hindi kalawangin at hindi agad mabulok yung mga ilalim ng sasakyan nyo. Pero syempre, silip-silip lang kayo. Huwag kayo mag-i-stay ng matagal dun sa ilalim ng lifter. Baka mamaya magkaroon ng mechanical problem, hindi natin masabi. Syempre, safety first tayo. Eto nga pala yung langis na ginamit sa sasakyan ko. Ito, 4 na litro, Petron Blaze Racing 5W40. Eto nga pala yung resibo ng binayaran ko. 1,377 yung 4 liter na langis. 250 yung oil filter. Tapos yung service charge, yun nga yung labor, 350. Tapos additional 600 para sa clean and adjustment ng mga preno. So yun lang yung total ng binayaran ko guys.